Nung nag-aaral ako dito, yung determinasyon mo, yung will na gusto mo makatapos ng pag-aaral. Kaya kung meron kayong pagkakataon na binigyan kayo ng ganung pagkakataon na makapag-aral kayo, huwag niyo sayangin. Education is very important. Kahit sinong tao, panahon namin noon, panahon ngayon, o ibang generations ngayon, napakahalaga ng education. Yun ang magiging ladder mo para sa isang success. Kung ano man yung kurso na dapat nilang nasimulan, siguraduhin nila na gusto nila lang gawin yon. Kailangan magkaroon sila ng time, i-manage nila yung kanilang sarili, at i-lead nila yung sarili nila. Kung talagang hindi nila gusto yon, then they have to decide para at least hindi masayang ang panahon. Huwag niyong i-limit yung yung dapat yung matutunan sa practice. Dapat i-expand niyo yung sarili niyo, be open to new technologies, new learnings. Doon mo ma-appreciate yung practice kung ano yung dapat mong gawin pa para sa of course being part of the nation building, being part of being a civil engineer. Hello, fellow Mapuan. So we're here again for another episode of the 100 Mapuan Stories. And today, we are happy to be with our current NAMA President, Engineer Adam Abinales. Sir Adam, kumusta po kayo? Mabuti naman, Doc Aldrin. Okay. Sir Adam, can you please tell us more about yourself po? Yeah, okay. Thank you. I am Engineer Adam Abinales. Graduate ako ng Mapua 1980, BSCE, and 1984, Environmental and Sanitary Engineering. Although I started schooling here at the Mapua University before Mapua Institute of Technology in 1975. Sir Adam, umpisa natin yung unang tanong, no? Nag-umpisa muna tayo dito sa Mapua, no? Graduate of Mapua. Laging gustong malaman dyan is, kumusta kayo when you were a student, no? Can you tell us more, no? As a student, ano yung experience nyo dito? Ano yung maaalala nyo na talagang tumatak sa inyo bilang isang Mapuan na hindi nyo makakalimutan, na nakatulong din naman in your professional career? Okay. Actually, nung nag-aaral ako sa Mapua, parang hindi naman ako yung tipong napaka-studious, pero somehow ako yung parang personality ko talaga very friendly ako Mahilig ako sa barkada. Maybe it's because dalawa lang kami magkapatid sa pamilya. So, although hindi kami madalas magkasama nung time na yon, minsan mas lagi ako sa mga company ng mga kaibigan ko. And then, nung nag-aaral nga ako sa Mapua noon, nag-aaral ka, pero yung tipong mag-aaral ka lang pagka malapit na exam. Tipong gano'n. Oo, yun lang, kasi may group study kami ginagawa. Kadalasan, ayayin ako ng mga barkada o mga kaibigan. Pagka may exam na schedule, any subjects, Kahit yung pa lang, yung general engineering, ganun din. Meron din kami mga blackmates na naging close ko din. So, yun din ang lagi namin style. So, minsan, hinihila nila ako, aaral. Kahit pa paano, hindi naman sa pagyayabang, medyo, sabi nila, magaling daw sa math. Okay. Kaya siguro ako nagpunta ng Mapua. So, I had a stepfather. Siya yung sabi niya, mag-civil ka. Mag-civil engineering ako. Ito ako kumuha na exam. Ito lang kinuha ko na exam. And luckily, nakapasa. So, nakapasok. Yan nga, nung nag-aaral lang ako dito, well, I would say, medyo colorful. Colorful in the sense na, siguro, nakita ko yung yung mula doon sa general engineering, at paano nag-excel sa mga subjects. Actually, one semester, I became a scholar. Nakuha ko yung half scholarship because of medyo mataas yung grades ko noon. Kaya lang, wala siya nung nag-ROTC. Kasi daw nag-aaral ng ROTC. Mahirap ang ROTC noon, Kadalasan sa amin, ganun, Anyway, sa academics, kahit pa paano na nag-excel. And I really enjoyed the studying it. And of course, yung mga kaibigan, mga professor, dahil siguro sa mga teachers na pagka medyo maganda yung performance mo sa klase nila, kukuhunin ka student assistant. Ang isang na-enjoy ko talaga doon is kukuhunin kang assistant. Ako, noong time yun, talagang kailangan ko mag-aral. Wala akong stepfather ko, hindi naman din ganun. Kumbaga, hindi naman kami talagang galing sa mayaman na mahirap yung pagkita ng pera. Kaya yung kailangan kong magtrabaho. So, nung inoferan ako mag-student assistant, talagang ginagrab ko yun dahil paano aabutan ka ng teacher Yung mga teachers na naging assistant ako, kadalasan mga tinatag nila as mga terrors pa nga Kaya pagkano lumalapit sa akin yung mga estudyante, pero siyempre, you really have to act as, serving the particular instructor or professor. Kaya talagang hirap din sila sa akin na pagkat lumapit sila.
Nahihirapan din sila sa akin, hindi man ako basta-basta bibigay dun sa mga pakiusap, mga ganon. Anyway, hanggang sa umabot ko yung third year, fourth year, fifth year, doon talagang nag-enjoy na ako. Kasi pag-aaral noon, although sabi nga nila, makatres ka lang, masaya ka na, di ba? Tres. Basta Happy na. mapuwa na, happy na talaga. Tres Pero pasado. Oo, basta pasado, yun. Aawa naman ng Diyos na wala naman ako naging problema sa major subjects ko. And speaking of student assistants, sir, no? Nagkataon lang, no? Dito sa ating location ngayon, itong nasa background namin, no? Yeah. Naging student assistant kayo is dito sa hydraulics lab. Hydraulics laboratory So, assistant. sakto pala yung Sakto. location natin. Oo nga eh. Ang professor ko nun sa hydraulics, yung fluid mechanics, yun yung subject eh. Meron siyang laboratory, nung naandar ako medyo mahigpit. At talagang, hindi naman siya terror actually, pero mahigpit lang talaga. And talagang matututo ka sa kanya si Engineer Bienvenido Luterio. Of course, wala na siya. Talagang magaling siyang magturo. Merong existing laboratory assistant, actually kilala ko rin siya, si Nable, no? ang apelyido niya. So, nung nakalusot na ako kay Stel Luterio, kinausap niya ako, sabi niya, Adam, pwede ka ba maging laboratory assistant? Sabi ko, sige sir, kasi siyempre, parang paano income eh. So, kailangan ko talaga yan. So, iba dating daw pag lab assistant dahil. Actually, nag-enjoy ako kasi sa tingin ko, nakatulong din yun dahil kasi although fluid mechanics, hindi naman, nung time na yun, wala pa mga specialization. Basta, nakita ko lang na you assist the students sa subject na yon, and then, maintindihan mo kung ano yung what is the subject all about hydraulics, kung paano mo may apply whatever principles that you have learned in hydraulics kasi laboratory. Sir Adam, ano yung may babahagi nyo sa kanila? As an advice, no, being a graduate of Mapua, ano yung may papayo nyo sa kanila? No? Tingin ko sa akin, nag-aaral ako dito, yung determination mo, yung will na gusto mo makatapos ng pag-aaral. Kaya kung meron kayong pagkakataon na binigyan kayo ng ganung pagkakataon na makapag-aral kayo, huwag niyo sayangin. Kailangan talaga i-boost nyo. Hindi mawawala yung kahit paano meron kang extracurricular activities o meron kang ibang hobby o na somehow hindi related sa academic. At the end of the day, mahalaga pa rin yung maipasa mo, yung mga subjects mo, hindi mo napapabayaan. Ginagawa naman ng paraan na matapos mo yung edukasyon. Kasi sa akin tingin ko, education is very important. Kahit sinong tao, panahon namin noon, panahon ngayon, ibang generations ngayon, napakahalaga ng education. Ano man ang kurso, profession, kailangan talaga education ng pinaka-foundation para sabihin natin na yun ang magiging ladder mo para sa isang success. Kasi siyempre, yan ang magli-lead sa iyo ng career path mo. Kaya nga sabi ko nga, maswerte yung mga kabataan ngayon. Sila parang napakamahal ang tuition fee ngayon kumpara sa before. Kaya yung mga kabataan dapat bigyan nila ng importansya talagang edukasyon. Huwag nilang sayangin yung panahon, kung ano man yung kurso na dapat nilang nasimulan, siguraduhin nila na gusto nila lang gawin yun. Kailangan magkaroon sila ng time, i-manage nila yung kanilang sarili, i-lead nila yung sarili nila. Kung talagang hindi nila gusto yon, then they have to decide para at least hindi masayang ang panahon. Ang alam ko kasi iba, kung ano yung gusto ng magulang, yun ang ipupusa sa anak. Pero tingin ko naman din, kung ano yung gusto ng bata, dapat yun ang gawin niya. Kung ano man ang gusto ng magulang, kung talagang hindi niya gusto, sabihin na lang niya sa mga magulang niya na ito yung gusto kong gawin para hindi masayang ang panahon. So yun, no? So ating mga estudyante dyan, no? Importante, no? Iba't iba man ang panahon, importante pa rin yung edukasyon. At yung edukasyon, yan ang magtataguyod sa atin kung saan man tayo makarating, no? Sa ating buhay after graduation. Kaya focus on your education, makatapos kayo. At yun nga, kung ano yung pamamaraan na pwede. Yan ang napakainam rin na makapalit, no? Yung paghihirap ng inyong mga magulang. Sir Adam, pag-usapan naman natin yung pagiging professional engineer ninyo. Lalo na sa larangan ng structural engineering. Nandiyan yung pangalan nyo, no? Engineer Abinales, no? Kilalang kilala sa ASEP, ganyan, no? PIC, at iba pang mga professional organizations. Pwede bang kwentuhan nyo naman kami sa pagiging professional ninyo? Ano yung mga achievements na tingin ninyo na mga bagay na you are proud of, no? Thank you, Doc. No? Well, basically, I guess yung edukasyon ko na-obtain ko sa Mapua, malaking bagay sa ano may narating ko ngayon. Dahil siyempre, nandito ko natutunan yung sinasabi nating basic foundation ng civil engineering. Track your professional career. Pagka-graduate ko dito sa Mapua, kinausap ako ng dean namin noon, si Dean Albino Abirin. Siya yung amin dean noon. Right after my graduation at nakapasa na ako sa board exam, sabi niya sa akin, Adam,
gusto mo magturo, kung pwede, imbitahin kita magturo sa Mapua. Sabi ko, sige sir. Tapos kinausap na ako ni Dinabirin, sabi niya turo ko. So nag-part-time ako. Ang unang subject na tinuro ko actually, fluid mechanics dahil dito nga ako nagsimula bilang student assistant. Then, tsaka lang ako nabigyan ng design after siguro I would say siguro second year or third year na nun. Anyway, dahil lang training ko sa aking employment is more on design. So, doon ako nag-focus. Naging structural lang ako. Siyempre, nung nabigla ako ng pagkakataon. Kasi hindi mo naman kagad mapipili kung anong gusto mong gawin eh. Nung time na yan ewan ko lang ngayon, parang lahat aralin mo lahat. Maswerte lang ako o nabigyan ako ng pagkakataon na magsimula ako bilang junior civil engineer. So magde-design ako lahat ng aspeto. So hanggang sa dumating yung point in my life, in my professional career na gusto ko nang mag-structural. Hanggang sa nabigyan akong pagkakataon makapag-design ng building. Siyempre, nagsisimula ka mga pa-sideline. Yun na yung pinurso ko sa structural engineering. Hanggang sa naging presidente ako ng Association of Structural Engineers of the Philippines in 2009 and 2010. We call it ASEP. Noong time na yon, nakaupo na noon sila Sir Jimmy Cancio, isa sa mga naging faculty rin sa atin. Kumbaga siya rin yung naging active siya sa ASEP eh. So sinundan ko siya kasi kilala ko rin naman siya. So hanggang parang model ko, parang ganon. Nung nandun na ako, ma-attend ako ng mga conferences, conventions about structural engineering. So yun yung naging daan ko para maging member hanggang sa naging member ako ng board. Tapos hanggang sa naging presidente. Na-focus din ako sa Philippine Institute of Civil Engineers, sa ASEP, sa PICE, hanggang sa naging member na ako ng board ng PICE. Sa Makati chapter ako. And now, I'm part of the board of the National PICE. So, ako yung currently the Public Relations Officer. I would like to take this opportunity also na-invite ako yung isang kaibigan ko, si Romy Bagaid. Siya yung talagang nag-push sa akin. Sabi niya, Adam, I think you have to take and lead the MIT-CNC alumni. That was 2018. 2019, naging presidente ako ng MIT-CNC alumni. Pandemic na yun, sir. Noong time na yun, nag-take over ako as presidente ng pandemic na 2020. Sabi nila sa akin, ang tawag nila sa akin, pandemic president. Kasi 2 taon 2020 and 2021. And sadly, 2021, nawala si Romy dahil nadali siya ng COVID-19. 2021, that was the time also na na-invite ako hanggang sa 2022, naging part na ako ng NAMA board. Looking at your professional career, kasi maganda rin, may mga na-interview na tayo before na, siya pala yung nag-design ng ganito, siya pala yung gumawa ng ganito. Doon sa mga dinisenyo nyo, ano yung ibabahagi niyo sa ating mga alumni? Kasi baka mamaya, they're familiar with that building or with that bridge. Ganun. Meron Okay, hindi ako masyado sa building. I mean, sa design ng mga buildings, marami naman tayo na i-design. Pero yung, kumbaga, yung markadong landmark, quote-unquote, marami naman. Meron din ako mga na-design na mga, nung time na yun, hindi pa high-rise yun, pero considered as high-rise na mga 25-story building. Galing ako ng Butuan City. Now, merong existing bridge doon na 126 meters, more than 50 years old na. And hindi nila pwedeng i-replace yung tulay kasi heritage site na siya. So, kailangan i-preserve. So, now, I had a meeting in Butuan with the regional office ng DPWH kung paano ma-extend yung lifespan ng tulay. Sabi nga senior citizen na raw. 60 years old na talaga siya. The bridge is actually a truss bridge. Napakasimple lang. Pinag-aralan namin kung paano siya ma-retrofit. And I guess this is something na we will do it wherein we will be using seismic devices para ma-strengthen yung tulay. Okay. So, tipong gano'n. Kasi challenge rin sa atin yung mga preservation ng mga heritage structures with culture, may cultural significance sa atin. Sir Adam, last was that May 18, right? May 18? May 18, yes. Last NAMA homecoming natin. So you were finally elected as the president of NAMA, the ating National Alumni Association. We'll take the opportunity for this episode, of course, promote yung mga programa ng NAMA in our celebration next year, yung ating pagsalubong tsaka yung ating mismong celebration next year. First of all, I would like to thank, of course, MIT-CNC alumni. Sila yung
biggest delegation during the May 18, 2024 na homecoming na ginanap sa Marriott Grand Ballroom, no, A&B. Because of that support, naging presidente tayo ng National Association of Mapua Alumni this NAMA year, 2024 and 2025, which is kataon na talagang ito yung ating centennial celebration. So now, kanina, nabanggit ko, pandemic president, nung naging presidente ako ng CNC. Now, masabi ko naman na ako ngayon yung centennial president. Hindi makakalimutan ng pandemic. Oo, nakalimutan na yan. So, isa sa mga programa na ilo-launch ko yung Adopt 100 Scholars. Adopt 100 Scholars. Kasi 100 years So, although yung 100 na yon, ang target lang yun, doon lang magsisimula, and then we will have to sustain that hanggang sa umabot ng more than 100, even to 1,000 scholars. So, ang target nyo is to adopt 100 scholars, no, as a tribute to our centennial celebration. So, 100. Ano yun? Mula first year, kasama yan. First year. Exactly. Kahit anong kurso yon. Siguro mamaya ililay down ko yung guidelines kung paano. But we will definitely distribute yung 100 scholars na yon as an initial para doon sa 100 years ng Mapua doon sa mga iba-ibang affiliates. Kaya yung CE, ibang courses like ME, EE, EC, and so on. Now, Sir Adam, huling tanong for this interview. What legacy would you like to leave? Gusto mong maalala ka ng ating professional and alumni community. Now, as NAMA President, and with a big role of leading the Alumni Association towards our centennial celebration, what legacy would you like to leave the community? Legacy? Isa sa mga nakikita ko ang legacy na pwede kong maiiwan ko bilang presidente ng NAMA is yung ma-realize ko yung 100 scholars at ma-present ko sa next Grand Alumni Homecoming that these are our scholars. 100 scholars. Wow. And then aside yung mentoring and internship program and of course yung faculty development, being resource persons to any technical conference or forum, I think that is one thing na masasabi ko siguro hindi ako makakalimutan ng mga ating nasa industry kasi something na yung may share ko kung ano yung experience ko, yung natunan ko. Siguro dahil nga siguro naging teacher ako o naging professor, kaya hindi nawawala sa experience ba o professional career. Aside from the practice, sharing what you have learned and what you have experienced, and I think that is one thing. All right, so I think that concludes our interview with our NAMA Centennial President, Sir Adam Abenales. So please let us all support NAMA and its program, especially of course under his administration, with of course everyone here looking forward with the best and exciting celebration for the centennial of our beloved Mapua University. And thank you for this interview. At least naibigay ko yung sabi ko nga medyo na-advance, pero I think it's really high time for me to lay down all my visions and advocacies, especially to our community and to the Mapua future engineers. Alright, so again, thank you sa lahat ng ating mga viewers, for those who are supporting this program. And sana, supportahan pa natin. Again, this is a project of the MIT CNC Alumni Association for our scholarship program under the Student Affairs. So see you again next time for another episode of the 100 Mapuan Stories.